Magandang araw mga ka-trip. Ako po si Jem at ito ang Trip Lang. Trip Lang. Napasyalan na natin ang bayan ng Burgos dito sa Ilocos Sur. Ngayon naman ay papasyal ulit tayo sa bayan din ng Burgos, pero sa probinsya ng Ilocos Norte. Samahan niyo ako. Ang orihinal na pangalan ng bayan ng Burgos ay Nagpartiyan, o ang ibig sabihin sa Ingles ay butchery. Tinawag na Nagpartiyan ang bayang ito dahil noon ay mayroong dalawang pari na pinugutan ng ulo. Ang dalawang paring ito ay sina Fray Jose Santa Maria at Fray Jose Arias. Dito rin sa lugar na ito nagpakamatay ang mga rebelde sa pamamagitan rin ng pagpugot ng ulo ng bawat isa. Ito rin ang kwento kung bakit kulay pula ang lupa dito. Naging munisipalidad ang Burgos noong February 28, 1914 sa tulong ni Honorable Santiago Conasier, ang unang senatorial representative ng bayan ng Ilocos Norte. Pinangalan ang bayan ng Burgos sa isa sa mga tatlong paring martir na si Father Jose Burgos bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan. Ang total land area ng Burgos ay may 49.8 square miles na binubuo ng 11 barangay na mayroong 8,765 na populasyon ayon sa pinakahuling census. Bale, nandito ako ngayon sa factory ng seaweed candy. Ito yung main product dito sa bayan ng Burgos. At ang main ingredient nito is yun, kanot-kanot seaweed dito sa Ilocos. Ang kanot-kanot seaweed ay karaniwang nakukuha sa hindi masyadong malalim na parte ng dagat. Madali lang magparami ang ganitong klaseng seaweed at dito sa bayan ng Burgos ay maraming ganito. Kaya naman noong nadiskubre ng MMSU Casat na maraming pwedeng gawin sa kanot-kanot seaweed tulad ng seaweed candy ay pinalagaw nila ito. Sunod naming pinuntahan ang unang nagtanim ng dragon fruit cactus dito sa buong rehiyon. Nakausap namin si Madam Edita o kilala sa tawag na Dragon Fruit Queen. Siya ang nagmamay-ari ng 6 na ektaryang taniman ng dragon fruit cactus. Sa pagbabalik ng Trip Lang, pasyalan natin ang pinakamataas na lighthouse dito sa buong Pilipinas, ang Cape Bujedor.